Sir Mike! Magandang araw po sa inyo at sa lahat po kung sakaling mapanood niyo po ang video po na ito. So, dito na naman ako guys, sumusubok sa mga pa-challenge. Laging sumusubok sa mga pa-challenge po ni Sir Mike. Ayan, pero this time kakaiba po itong challenge na ito kasi akalain mo yun kung sino yung mapipili, lilipad ng Mindanao. Hindi ko talaga siya mabasa ng mabuti. Hindi ako sure. Pero yung Souk Garden or basta yun. Ilalagay ko na lang dito pero hindi ko talaga siya masabi kung paano ba talaga yan siya bigkasin. So, grabe ang challenge na ito kung sakaling pala rin. So, kakaibang challenge na never ko pang naranasan sa aking buhay. So, pag mangyari ito, so napaka unforgettable moment kapag ako po ay makasama sa paglipad papuntang saan nga ba? Parang papuntang Mindanao. At para po sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, gusto ko lang ipakilala yung aking sarili. Ako po pala si Myrna Pacquiao Rosarios, aka Mers. Ayan, so 34 years old and I am married with 2 kids. So, yung channel name ko naman, YouTube channel, Mers Pacquiao. At saka yung reels ko naman, Pacquiao Mers. So, parang baliktad lang sila. So, yun po yung aking mga social media. And then, gusto ko lang pong sabihin or i-share sa inyo na at this time, wala po akong regular work. Kumbaga ganun. Kasi, simula na nag-asawa ako, naging isa ng ano na po ako, Bantay Bata 163. Or in short, housewife na po ako ngayon. So, pero bago ako naging housewife, ang dami-dami ko ng mga pinagdaanan, iba't ibang trabaho. Kahit saan-saang lugar, kumbaga ganun. Pero hindi naman masyadong malayo. Yung pinakamalayo ko lang napuntahan, yung Iloilo. So, yun. So, nagsisimula po akong nahiwalay sa aking parents. 12 years old pa po ako kasi after kong graduate ng elementary, kailangan kong mag-working student kasi mahirap po sa sitwasyon namin kasi nasa bukid po kami, tapos yung school ng high school nasa syudad na. So, hindi po kaya ng parents ko yung pamasahe at saka kung mag-boarding house man, mahirap din. So, kaya ang ginawa namin is na naghanap po kami ng pwede kong makatulong or mag-working student ako, kumbaga ganun. So, first, dito ako na first year sa Cebu, pero hindi po natuloy. I mean, hindi po nag-continue ng second year. So, bumalik po ako ng San Carlos, Negros. So, doon po ako patuloy na aking pag-working student. Pero dito, parang working pa din, pero sa kapatid ko lang. And then, 12 hanggang 16 years old, after kong graduate ng high school, yung amo ko, hindi na po nila kayang pag-aralin ako ng college kasi sa panahon namin at saka sa lugar namin, wala pong free yung college doon. So, kaya hindi po ako nakapag-college. So, bumalik ako ng Cebu para maghanap po ng pwedeng pag-workingan na school. Kasi yung average ko, kaya naman doon sa mga hinahanap sa school, yung mga requirements. Kaya lang, nung nagtanong na ako ng help sa aking family, yung mga kapatid ko, kahit na pamasahe lang at saka allowance or like pagkain, kasi pag maka-working ka naman, so free na yung tuition. Kaya lang, wala po ni isa na mag-volunteer na magbigay sa akin ng pamasahe. So, kaya nangyari, hindi ako nakapag-aral. So, yun. So, and then, dahil po ay minor pa ako, so, hindi pa po ako pwede mag-apply. So, ang ginawa ko, pumasok muna ako doon sa trabaho ng ate ko. Naging kasambahay ako at the same time, nagyaya din ako ng bata. Kasi yung bata, hatid sundo sa school. Hindi, sinamahan ko talaga siya hanggang sa pag-uwi kasi pinapakain ko siya ng lunch. So, I think nasa 2 years din yun. Pero, iba't ibang ano na yun, napunta na ako ng Bacolod. So, ganun pa rin nangyari sa akin doon kasi instead na mag-apply ako doon sa store, sa bahay nila ako, in-check yun. Malaking tindahan sa Bacolod. So, sa bahay nila ako na-assign yun. So, para total of 2 years na din yun. So, pag naging 18 na ako or
19 or something like that. Basta, as long as pwede na akong mag-apply guys. So, nag-apply ako agad. So, nakapagtrabaho ako ng isang production operator dito sa Cebu. Then, 3 years ako. After ko na end of contract, 3 years, more than 3 years, ganon. After ko na end of contract, so nag-apply ako ulit bilang sales lady sa isang mall. So, total of, ano din yun, mga putin yata mga 2 years, more than like that. So, after nun, ay nag-apply ako ng ibang work, kasi ano din naman yun, yung trabaho ko, renew din yun, so every 6 months, so hindi na ako nag-renew after ng how many renew, so nag-apply ako na bilang encoder, natanggap ako, pero hanggang 6 months lang po ako doon sa pagiging encoder. And then, after ko nag-encoder, yung huli ko pong work, kung yun yung account executive ako. So, yung ginagawa namin is nagma-market kami, field ba kung magaganon. So, yung mga target namin is yung mga universities, ay kahit anong school pala, as long as, kasi yung mga products namin is mga class ring, yun yung mga pinaka-top talaga namin na produkto. So, doon, nag-o-offer kami doon sa mga schools, yung mga graduate, at saka yung mga graduate na wala pang mga class ring. So, yun siya. So, until na nagkakilala kami doon ng aking sawa, so, medyo humina din yung work namin, so binayaran kami. So, sakto lang din na mag-aasawa na din ako. So, kaya yun yung huli kong work. And then, pero ngayon guys, kahit na wala na po akong tinatawag na regular work, pero meron akong tinuturing ko pa rin trabaho. Yun po yung aking pag-YouTube. Kasi po, dito sa aking pag-YouTube, dati ko pa itong So, kumikita po ako. So, dito ko po nasasabi na it is called as work for me. Sa iba, wala. Hindi lang, parang wala lang sa kanila. Pero sa akin, ito po yung trabaho na meron ako ngayon guys. Kasi, dito ako masaya, dito ako kumikita, nag-i-enjoy ako, dito ako nakahanap ng mga kaibigan, ganun. So, lalo na at medyo, wala pa akong kaibigan masyado dito kasi lugar po ito ng asawa ko at saka hindi po ako ganun. Ako pa yung maritis na walang pake. Then, nagpupupo na din ako guys, yung pupo apps, pero bago pa lang ako. And then, isa pang pinagkikitaan ko minsan, yung aking paggawa ng thumbnail. Pag mayroon magpapagawa sa akin, nagbabayad sila. So, yun yung isa sa aking income. Being part of YouTube pa rin yun siya para sa akin. And then, yung pinag-aabalahan ko talaga sa lahat, yun yung aking maliit na tindahan. Yan. So, pakita ko lang sa inyo dito yung mga ganap. So, ito po yung aking tindahan. So, dahil po yung tindahan ko ay binubuo po or yung mga binibenta ko po is kunting school supplies, candies, at saka toys. So, kaya yung mga customer ko, more on kids. So, pabalik-balik lang. Yan, gabili, piso-piso, mga ganun. So, maliit lang po yung income. Pero at least, meron araw-araw. So, yun yung sobrang, parang super busy ako sa part na yan. And then, sa gabi naman ay nagla-live ako sa YouTube. So, yun. So, tapos sa umaga, piniprepare pa yung anak para sa school. Ganun yung mga ganap ng aking buhay. Ayan. So, sa sports, yung alam ko lang sa sports ay yung badminton. Kasi, parang easy lang siya, pero hindi pa ako sumasalang ng mga contest or mga tournament or whatever it is. Basta yung kumbaga, yun lang yung alam kong sports. And then, mahilig din po akong kumanta, pero most of the time sa YouTube lang po ako kumakanta. Kasi, nahihiya po akong kumanta sa labas. Kasi, mahilig ako sa kanta, guys. And then, yung kanta, hindi mahilig sa akin. Ganun ba, no? Parang siya lang. Gusto ko siya, pero hindi niya ako gusto. Boom! Ano daw? May pahugot ang peg. Ayan, so parang yun lang yung lahat ng meron ako this time. Yung kung ano talaga yung ako. Yun. So,
thank you so much, Sir Mike, for this opportunity na may share ko sa inyo at sa lahat kung meron mang makakita nito. So, yun po ay ako. I am me. And I am Merz. Thank you so much. But wait, oh my God, there is more. Charot lang. Charot lang. So, at dahil dyan, so excited na ang lahat kung sino-sino man yung madala sa paglipad. Diba? Basta, dahil dyan, challenge accepted! Nagulat mo kayo? Challenge accepted po. So, lalaban tayo sa mga pagsubok kung sakaling papalarin man. Okay, thank you so much for watching. Bye! I love you all.